Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondes Vlog. Eto, napakainit na naman mga kaibigan. Ito ng ating tatalakayin. Leader ng terorista na si Arnie Teves, kumpirmado nasa bansang Timor-Leste pa din. Laman ang video na yan mga kaibigan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaniyan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun po, lubos nating maunawaan. Eto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. Ayon sa Kamara, kinumpirma ng DFA na nasa Timor-Leste si Teves at tingin ng Kamara mukhang regular passport at hindi diplomatic passport ang gamit ng sinibak na kongresista. Kasi Naiparating na ng House Secretary General sa opisina ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves ang naging desisyon ng Kamara na sibakin ang kongresista. 265 na mga kongresista ang pumabor para patalsikin siya dahil sa disorderly behavior at paglabag sa Code of Conduct ng mababang kapulungan. Kasunod yan ang patuloy niyang pag-a-absent without leave at pagkakasangkot sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. At dahil co-terminus ang mga staff, kailangan na rin nilang umalis sa opisina, pera na lang kung i-rehire sila ng magiging caretaker nito. Sa ngayon si House Speaker Martin Romualdez ang caretaker sa distrito ni Teves. dalawa ang possible candidates, but we don't want to preempt the House leadership, no? The House leadership plus the plenary, no, will decide on who will be the caretaker of the district. Pwede ring magkaroon ng special election sa distrito pero baka raw kapusin na sa oras. The COMELEC is now busy preparing for the barangay and SK elections next October, no? So, tapos, after the barangay SK elections, they have to prepare for the 2025 elections. Parang wala ng time and resources yung COMELEC. Itinuturing na dark day para sa rule of law ng kampo ni Teves ang pagpapatalsik sa kanya. Anila simula na ito ng hindi patas na pagtrato ng mayorya. Law of force daw ang namayani imbis na force of law. Kangaroo court daw ang ginawa ng House Committee on Ethics and Privileges. Ang mismong komite raw ang tumayong nag-aakusa at hukom. Nilabag din daw ng Kamara ang House rules na tumuloy pa rin sa proseso habang pending ang review ng Anti-Terror Council sa pagtag sa kanya bilang terorista at nasa ombudsman pa ang issue ng kanyang pag-absent. Hindi rin daw kailanman pinagbigyan ng Kamara na ilahad ni Teves ang kanyang panig. Kailangan na raw nilang dalhin ang laban kung saan patas at may due process. Pero ayon sa Kamara, naging patas sila sa kanilang desisyon. The Committee on Ethics gave him the chance to defend himself, no? But wala eh. Wala. Instead, the Committee on Ethics received a letter from him, no? Through the attorney, through his lawyer, claiming na walang jurisdiction yung Committee on Ethics. Sinagot din ng Kamara ang issue ng paglabag daw nila sa House rules kaugnay ng pending na review sa Anti-Terror Council at Ombudsman laban kay Teves. Those came in later, eh, no? The Committee on Ethics took over, no, the case, no, as early as months ago, no, before this ATC declaration, before this case was, a certain case was filed at the Ombudsman. So, nauna na itong Committee on Ethics. Pwede naman daw iapila ang desisyon sa Korte Suprema. Ikinatuwa naman ng naulilang asawa ni Governor Degamo ang pagpapatalsik kay Teves. That just goes to show that we have men and women, very competent, credible, God-fearing, and people with conscience. Ayon sa Kamara, kinumpirma ng DFA na nasa Timor-Leste si Teves at tingin ng Kamara mukhang regular passport at hindi diplomatic passport ang gamit ng sinibak na kongresista.
Kasi yung trip niya naman, personal trip. We only give diplomatic passport if the trip abroad is official. Okay, alright. Yan mga kaibigan, napakaliwanag. Diyan po na tayo nagbabatay sa ruling na video. Bago tayo magpatuloy ay shoutout at maraming salamat. News 5. Maraming salamat po at ipahintulot sa paggamit ho ng kaunting video clips nyo. Suportahan din po natin yan. Okay, eto. Nandito na naman tayo. Lipat muna tayo dito kay Topacio. At kahapon ho, at ilang araw, ay tinalakay natin itong si Congressman Alvarez at itong si Attorney Panilo. Na itong mga ito ay membro din ng nasobra ng talino. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong lubos at taos pusong suporta dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Sapagkat napakainit ho nagpagtanggap nyo diyan sa comment section at sa akin pong messenger ay punong-puno ng message. At sa nagtatanong ho, hindi pa alam, yan po ang aking FB page. Suportahan din nyo po. Nandiyan po nakapin. I-click nyo lang po yan. Andy's Vlog, FB page shop. Bisitahin nyo po. At pwede rin ho kayong mag-message diyan. Maraming salamat po sa inyong suporta, mga kaibigan. Okay, alright. Talagang ilang araw natin itong hindi natalakay. Ito nga pagka mga sinasabi ni Atty. Topacio ay ganun at ganun pa din mga kaibigan. Bago natin natalakayin itong pinaka-highlight, itong kumpirmado na nasa bansang Timor-Leste pa. Itong leader ng terorista na si Arnie Tevez. Anong ginagawa mo dyan? Ay talaga nagtatago ng tuluyan to mga kaibigan. Kita mo, pumutok lang yung pumutok lang ang ikangay pagkatanggal niya. Diyan po sa Kongreso ay tuluyan na nagtago. Ba't kahit sa katago ng tago, alam ka kung nasaan ngayon. But ito muna unahin natin. Itong mga binitawan na alam ko basura, walang pagbabago ganun at ganun pa din itong si Atty. Topacio, sabi nga niya ay isang madilim na araw ang nangyari dito sa kanyang kliyente na leader ng terorista na si Mr. Clint nung siya ay diniklara at pinatalsik diyan ho sa Kongreso. Ay talagang hindi ka ba nakakahalata, Atty. Topacio? Noong pa man na ito ay tinuturong utak ka sa Digamo case at maraming mga ebidensya na nakalap laban po sa kanya na matitibay. Hindi ka ba yung ba ay maliwanag pa ang kanyang araw? Maliwanag pa ba ang kanyang kinabukasan noon? Sapagkat nabanggit niya ay simula lang dumilim. Madilim na araw. Noon pa man ay madilim na ang araw nito. Atty. Topacio, kahit anong gawin nyo dito at pabanguhin ang pangalan ay hindi na ho mababago ang ikot ng ikangay takbo ng mundo nito. Sapagkat may pinagbabatayan ho tayo. Atty. Topacio. Talagang araw-araw to nananaginip po ng gising mga kaibigan. Mantakin nyo, sasabihin doon. Simula na ito nang hindi maganda at patas na pag-haikangay hindi lang sabihin niya pangapi, di ba? Ibig sabihin niya inapi ang kanyang kliyente, di ba? Kasi noon pa pinapakalat yan. Maliwanag ko sa video na yan ay simula na daw noon diniklara
itong si Arne Tevez na ipatalsikin diyan sa Kongreso ay simula ng hindi patas ng pagtarato sa kanyang kliyente. Talagang walang bago, ano? Lumang tuktugin na yan. Ay mga kaibigan, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Nagbabatay po tayo diyan sa mga video na pinapakita ko sa inyo. Kaya nagkakaroon tayo ng matindi na public opinion laban po dito sa mga ating binibigyan na ika nga po'y linaw. Bakit ko po nasabi yon? Kasasabi lang po sa video na ito na simula na hindi magandang pagtarato sa kanyang kliyente. Talaga. Ay noon pa man kung aalalahanin natin, mga kaibigan, lumabas ito sa camera unang-una na pinagtatanggol itong si Arne Tevez. Ay noon pa man ay sinasabi nito na talagang hindi maganda ang pagtarato at inaapi pa nga ang kanyang kliyente na si Arne Tevez. Bakit ko ho nasasabi ito at nababanggit? Ay maliwanag ko sa video na yan na simula na. Ibig sabihin ngayon pala nagsisimula ang hindi magandang pagtarato sa iyong kliyente. Simula noong siya ay patalsikin. Ay nasaan ang kukuti mo, Atty. Topacio? Ay maliwanag dyan na sinasabi mo na noon pa man hindi nagsimula noon. Bakit mo sasabihin ay nagsisimula lang ang hindi pagtarato, na hindi magandang pagtarato sa iyong kliyente ay nagsimula lang noon nung patalsikin? Aba, ikaw ba'y nakakaloko? Sabi ko sa inyo mga kaibigan kung susuriin nyo ho ang mga sinasabi nitong mga abogado na ito, na anak ng katakot-takot itong mga ito, ay maliling lang po tayo sa katotohanan. Malakas ho ang loob nila na magsabi kung ano man ang dapat sabihin nila, sapagkat ang tinatanim nila sa kanilang puso at isipan at taas no na paninindigan nila, sapagkat sila po ay may lisensya na paniwalaan dahil sila po ay isang abogado. Ba't nagkakamali kayo? Kayo mga abogado na nasobrahan ng talino. Ang taong bayan ho, kahit ako, ay nagkakaroon na po ng pagsusuri kung ano ang mga kalukuhan nyo na pinagagagawa at pinalalabas na mga salaysay na gusto nyong baluktutin ang mga ika nga po'y sinasaad ng batas, subalit hindi makalusot sa taong bayan. At tulad niya, napakaliwanag. Nung nadeklara, uulitin ko, nang nadeklara ang kanyang kliyente, ay simula na ng hindi magandang pagtarato doon sa pagdinig sa kanyang kaso. Ibig sabihin, ay noon pa man, simula pa to. Noon pa man, matagal na sinasabi niya na ito. Bakit mo sasabihin na ngayon pa lang, sa makatuwid isang panluloko ang ginagawa mo sa taong bayan? Akala mo makakalusot ay yung mga salita. Inuulit ko. Sinusuri naming mabuti yan. Ang liyabang mo magsabi, gagawin lahat ang ika nga po'y nararapat remedy. Kung kailangang umakyat sa korte ay aakyat para mabaligtad ang desisyon at hindi mapatalsik ang iyong kliyente diyan sa Kongreso. Diyos mio, mahabagin, nananaginip ka ng gising. Bakit kailangan mo pang paratingin sa kataas-taasan na hukuman para mabaligtad ang desisyon? Atty. Topacio, talaga nasobrahan ka ng talino Ang gusto kong ipunto dito, ilabas nyo ang alas. Ilabas nyo ang katibayan nyo na dapat hindi ito mapatalsik sa Kongreso. Dito pa lang, huwag na sa korte magdaan.
hindi kayo makapaglabas ng mga ebidensya na hindi dapat mapatalsik itong si congressman noon dyan sa Kongreso. Dahil wala kayong mailabas eh. Napakahirap dumukot sa bulsa na walang dudukutin. Katulad na nangyayari dito sa attorney na ito na nasobra ng talino. Dudukot ng mga ebidensya, wala naman dudukutin para mapabaliktad na ikangapoy ang desisyon na hindi mapatalsik sa Kongreso. Mga kaibigan, kung isa kang abogado, na ika nga po talaga ay may hawak na ebidensya, bakit kailangan mo pang paratingin doon po sa Supreme Court? Dito pa lang, ayusin mo, ilabas mo lahat, wala kang mailabas yung sinasabi mo na puro hearsay sa ika nga po'y pamahalaan at DOJ. Ayan, tumatama sa'yo, ikaw ang puro hearsay. Ika nga'y wala kang mailabas na ebidensya. Ikaw ang puro hearsay. Kaya kami po hindi mo kayang lukuhin, lituhin. Nang isang pinagpuputok mo pa ng botse, itatak mo ito sa kukuti mo. Na ika nga'y kailangan dinggin ang iyong mga mosyon. Ay Diyos mio, mahabagin yung mga mosyon mo yan ay hindi nga pinansin. Ipipilit mo na dapat mo nang dinggin ang ika nga po itong kaso sa Digamo case. Diyos mio, mabagin ano ang koneksyon niyan sa Digamo case dito sa pagkaka-deklara na para dapat patalsikin sa Kongreso si Arnie Teves na leader ng terorista. Hindi ako na pong ulitin, mga kaibigan, dahil natapik ko na yan. Wala pong kaugnayan. Dahil hindi o naging batayan ang Digamo case at ang pagdeklara sa kanya na leader ng terorista. Hindi po yan nabatayan. Hindi po naging batayan yan, mga yan. Sapagkat sapat ng batayan para ikangay patalsikin sa Kongreso. Itong ikangay amo mo na ito, na si Arnie Teves. Ito, mga babanggitin ko. Hindi tama ang kanyang ugali na ginagawa bilang isang congressman. At nag-apply pa siya ng political asylum diyan ho sa bansang Timor-Leste. At ang kanyang pagliban diyan po sa Kongreso para magampanan ang kanyang trabaho bilang isang congressman. So, wala po doon. Hindi nasasaad ang Digamo case. Hindi po nasasaad na pinagbatayan ang pagdeklara sa kanya na ika nga po'y leader ng isang terorista. Bakit ipipilit mo, Atty. Topacio, na nasobra ng talino? Na dapat dinggin. Ito ang dinggin mo, hindi nga kasama. Naririnig mo ba kami? Bata ka pa naman, ilang taong ka na? 69? Dapat yung pandinig mo at pag-iisip mo ay malinaw pa. Gayahin mo. Eto, hindi ko kinakampihan si Atty. Enrile. Gayahin mo si Atty. Enrile. Antik na. At alam ko ginagalang po natin dahil tayo lahat ay papunta doon sa katandaan. Kung hindi mo na kaya magserbisyo na ika nga po'y sa legal na paraan, ay pwede ka na pong mahimahinga. Kesa naman lukuhin mo ang taong bayan. Bakit itong si Enrile, kahit matanda na po, hindi po kailangan magretiro ito. Dahil kahit ang kanyang katandaan po, ay hindi pa rin niya nakakalimutan ay ika nga po'y sinasaad ng batas kung ano ang dapat ipatupad. Unless kung talagang ito po ay ulyanin na. Ay hindi ulyanin eh. Ba't bata pa ito si Atty. Topacio? Ay dinaig pa. Hindi Atty. Enrile. Mga kaibigan. Si Atty. Enrile, hindi pa ulyanin eh. O wag yung sabihin ulyanin na ito. Sasabihin yung ulyanin na si Atty. Topacio? Pambira naman kayo. Hindi na ba kayo naawa dito sa tao ito? Sasabihin nyo namang ulyanin. Diyos mio, mabagin. Diyos ko po rode. Santissima Malbiren. Ala kayo. Sinasabihan yung ulyanin nito si Atty. Topacio. Tapos sasabihin nyo pa na sobrahan ng talino. Tapos kakampihan nyo pa
Itong si Attorney Enrile, ano to? Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Okay, alright. Pinadaanan po natin ng konti. Bilisan muli natin ito at baka tayo maubusan ng oras. Ito naman, dumako po tayo dito sa ikangay kumpirmado na nasa bansang Timor-Leste pa din itong leader ng terorista na si Arne Tevez. According sa video na yan na ikangapoy binitawan ng nagkaroon po ng pagsusuri ang DP. Mga kaibigan, kumpirmado, hindi po tayo nagpapakalat ng pictures, according po sa ruling ng video na yan, meron tayong basihan. Ano ang ginagawa mo diyan? Tawa mo? Huwag kang tago diyan. Kahit ka saan ka magtago. Mr. Glenn, ay kaya kang abutin ng mata namin. Kita mo nandiyan ka pala, nasa yate ka? Hindi nga, nakikita ko sa bulang kristal. Ito ay, ang mata ko ay doble. Ay, nakasakay sa sayati, nasa isang island, na ika nga po'y sako pa rin ng bansang Timor-Leste. Yan, kitang-kita ko eh. Alam nyo mga kaibigan, wala po akong katibayan na itong mga impormasyon natin na nakukuha. Dito sa ating mga vlogger na ika nga po kasamahan din. At ito po ay nabigyan din na ng pagtatalakay noong paman. Mga ilang buwan, ilang linggo na nakakaraan na talagang ito. Wala akong katibayan Inaano ko lang yung tinalakay ng ating kaibigan na vlogger na ito daw po ay nasa isang karagatan sakay ng yate. At ika nga po doon siya tumitira. Parang kung tutuusin nga, parang may kaugnayan. Kasi hanggang ngayon po ay nasa Timor-Leste pa din. Diba? Pero hindi ko po sinasabi na talagang nandun. Pinagbabasihan ko po dito sa vlogger ng mga impormasyon niya na talagang nandun po sa isang karagatan na sa yate, mga kaibigan. But hindi po pwede natin paniwalaan yan dahil wala po akong video na pinaghahawakan na nandun po sa ika nga po karagatan na disclaimer lang po. Kasi ayaw ko kayong paratangan ng fake news. Kung gagamitin po natin ng sentido común dito, ay ito po ay hindi inaproban ang pag-apply ng political asylum. At nakasaad pa nga sa sulat ng Timor-Leste noon na binitawan ng ika nga po ating DOJ, binasa pa nga, na within 5 days ay binibigyan sila ng ika nga po extension at kapag ika nga po ay hindi na-aproban ay sisipain na doon sa bansang Timor-Leste. Ang tanong, kung hindi yun na-aproban ito, ano ang ginagawa nito sa Timor-Leste? Ano ang visa niya doon, mga kaibigan? Kung hindi na-aproban, yun po ang malaking tanong. Kaya kung pagdudugtungin po natin ito ay ano lang po, senaryo. Hindi ko po sinabing totoo ito, senaryo. Sapagkat kung hindi na-aproban, bakit nakakapag-istipa ito sa Timor-Leste, mga kaibigan? Ay maliwanag po sa video na yan, nagamit ang sariling passport niya, hindi po yung diplomatic. Ay siya po ay nasa bansang Timor-Leste. Ito po ay hindi old video na pinakita ko sa inyo. Ay ilang araw lang po nakakaraan itong video na ito. Ay pinatunayan po nila na itong si Arne Tevez ay nasa bansang Timor-Leste. Kaya sumasagi sa ating puso at isipan. Paano makakapag-stay sa Timor-Leste ito kung hindi na-aproban ang political asylum? Sapagkat kung na-aproban ang political asylum nito, ay madali po makipag-coordinate. May kaugnayan po ating bansa sa Timor-Leste. Sasabihin yan. At lalong-lalo na po ngayon, nadeklara siya na ika nga po ay isang leader ng terorista, kumpirmado na terorista siya sa pamagitan po ng pagdeklara. Ay hindi po ito kukupin na ika nga po
ng bansang Timor-Leste. Kaya't malaki pong katanungan. Bakit nakakapag-stay ito diyan sa bansang Timor-Leste? Ano ang status ng kanyang visa? Mga kaibigan, malaking katanungan po yan. So, minsan, talagang hindi po pwedeng hindi sumagi sa ating puso at isipan ang mga balita na ito po hindi kumpirmado. Tayo po nagbabatay lang sa mga impormasyon na tinalakay din na ibang vlogger na pwede ho na nasa isang yate na karagatan na sakop din po ng isang Timor-Leste. Itong Siargao Tevez nag-i-stay. Kung magbabatay po tayo sa ikangay pangyayari. Muli po inuulit ko, ito po isang senaryo, itong huli na sinabi ko na nasa yate nag-i-stay. Wala po, hindi po pwedeng paniwalaan po natin. Yun ay isang senaryo lang po. Ang pwedeng paniwalaan po natin mga kaibigan ay itong kumpirmado, binitawan po ng DEP na nasa bansang Timor-Leste itong Siargao Tevez pa, mga kaibigan. Inuulit-ulit ko po, tinihimayang paliwanag dahil ayaw ko pong paniwalaan nyo yung nga sinasabi ko, baka ito ay nag-i-stay pa. Nag-i-stay talaga diyan sa yate. Mga kaibigan, dahil may big question. Sana po mga kaibigan, maunawaan nyo. Pasensya na po kung inuulit-ulit ko paminsan ng aking mga paliwanag sapagkat ayaw ko po kayo paratangan ng fake news, mga kaibigan. So that's why medyo hinihimay ko po ito. Sana po mga kaibigan, alam ko, naintindihan nyo ako. Maraming salamat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Huwag nyo pong kalimutan, ikangay, magbigay ng public opinion at pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.